Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Tayo po ay napapakinggan sa live ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM at maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook page, kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ngayong umaga, March 24, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Ate Rose, may I request you to lead our prayer? Ayan po, tayo po ay sama-sama muna tayo pong manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pinagkakaloob. Ganon din po, Panginoon, sa hinanga ng buhay na hanggang sa ngayon pa rin ay aming taglay. Kay Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ang mga Panginoon, naway po, Panginoon, hipuin niyo ang mga puso't isipan ng lahat ng nanonood at tagapakinig, Panginoon, ng programang ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa'yo namin pinakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Rose. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Miss Arian, Ate Rose? Kumusta po ang week ninyo? Ayan po. Mukhang Miss busy kayo, ha? Aryan at Miss Cathy, andito kami ngayon sa area na kung saan makita mo tanaw ang dagat at napakalakas. Dito kami sa area ng Occidental Mindoro na kung dating sa Oriental ay malamig, ay dito ay napaka tindi ng init pero sa gabi ay grabe ang lamig at lakas ng hangin. Si Miss Aryan kaya, kumusta ang kanyang buhay ng March? Okay naman po. Siyempre may pasok. So, may pasok almost every day. So, yun na siguro yung naging sistema ng buhay ko hanggang sa matapos. Ayan. Sige Pwede po. na nating ipakilala ang ating natatanging panahon ngayon ng mga ano po. Ah, Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya ang head ng Legal Affairs Division ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Patuloy ang kanyang pagsulong sa kanyang mga advokasya, lalo na ang paglaban, pang-aabuso at diskriminasyon sa kababaihan. Sa kabila ng kanyang pagtalikod sa armadong pakikibaka, ipinapakita niyang hindi karahasan ang solusyon sa mga suliranin ng ating lipunan at higit na mabuti ang pagsulong sa ating advokasya sa isang mapayapang paraan. Akin pong pinapakilala ang ating panauhin, si Miss Arian Jane Ramos. Kumusta, Sis Jane? Magandang araw, Miss Arian. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa programang ito. Okay po. Atin nang simulan ng ating talakayan. Para po sa ating mga manonood ngayon, Miss Arian, maaari niyo po bang ibahagi sa amin sino po ba si Arian Jane Ramos bago siya maging bahagi ng armadong grupo? Ako po ay isang kabataang estudyante na galing sa University of the Philippines, Mindanao. Doon po ako nagkolehiyo. Kurso po na kinuha ko ay BA Communication Arts, no, major in Speech and Corporate Communication. Bago pa man ako naging miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, ako po ay isang kabataang estudyante na matayog ang pangarap, subalit siguro naniniwala pa rin doon sa kailangan maging grounded, and while doing my best sa aking pag-aaral ay andun yung perspektiba na kailangan talagang tumulong sa kapwa Pilipino, lalo na po sa ating bansa. Ayan. Ibig sabihin, Miss Arian, sa school na rin kayo naugnayan. Na naorganisa sa school at naging leader ka rin ba sa school?
Opo, sa University of the Philippines, Mindanao po ako, unang na-expose 'no, sa radicalization, dahil siguro sa environment sa UP na, very progressive and very, open ng school because, the school really, respects 'no, academic freedom. So, dahil doon sa exposure sa isang particular na ideolohiya 'no, ang Marxismo-Leninismo, Maoismo mismo, sa loob ng, paaralan, doon po ako unang, na-expose at doon ko po, ah, um, niyakap 'no, ang, ideolohiya ng Communist Party of the Philippines. Mhm. Ayan. Hmm. So, puwede niyo po bang sabihin sa amin, Miss Aryan, kung ano yung mga ginawa nilang steps or hakbang para maradikalisa at ma-recruit ka dito sa mga armadong grupong ito? Siguro, I have a kinda different, narrative because hindi kasi ako nilalapitan ng mga, aktivista. Maybe because of, yung nakikita nila sa akin na parang hindi ito sumasali sa mga rally, sa mga protesta, parang hindi ito open sa, gano'ng pamamaraan ng, tinatawag na pakikibaka. Um Ako personally, andun ako kasi naintay sa mga activities sa universities, yung mga public na educational discussion with regard to the situation of the society of the Philippines, no? Yung mga discussion sa mga particular na mga issues because I come from a very poor family. So, medyo very particular ako doon sa programa ng Universidad ng Pilipinas with regard to, scholarship and how the system works 'no, the educational system works sa loob ng UP. So, 'pag may mga gano'n na discussion, very ano ako, open-minded and I really listen to it. Kasi nga apektado ako bilang kabataang estudyante na, gustong makapagtapos. So, naghahanap ako ng siguro paraan on how can I avail 'no, yung, free, and accessible education sa loob mismo ng UP bilang yun nga tinatawag na scholar ng bayan. So because of that, based on my experience and based on my personal interest rather, and based on sa mga nakikita ko sa school na merong, open public discourse sa ganyang mga issue, ako mismo yung lumapit 'no. Ako yung mismong lumapit, nagtanong ako, paano ba maging miyembro ng ganitong organization. So, when I, asked someone kung paano, tapos ang kanyang automatic na binigay sa akin na parang membership orientation ay Gabriela Youth 'no. Dahil yun nga bilang isang babae at siguro dahil, nakita niya na, at hindi siya makapaniwala 'no kung ano yung vision ko, um sa vision ko sa bilang tao, bilang babae. So ayun, naging start yon na kung saan binigyan niya ako ng, polyeto ng Gabriela Youth, binasa ko. And then I told her that, "Yes, I will join." And eventually, after, a few months 'no, naging chairperson ako ng Gabriela Youth, UP Mindanao. So we were the first batch 'no, ng Gabriela Youth sa UP Mindanao. That was in 2013 at kami yung, pinakaunang nakapagrehistro sa, ah, university. So, dahil dun sa naging achievement namin, yun na, tuloy-tuloy na yung, radicalization process ko at ng mga kasama ko, nung mga iba kong kasama na nare-recruit at nare-recruit namin. Kasi Okay, maraming salamat po, Miss Aryan.
Napakalaking tungkulin din po talaga ng hinawakan ninyo nung nasa universidad po kayo. Mamaya, aalamin natin kung ano pa yung ibang eksperyensya o nakaranasan niya bago siya malinlang na sumali sa armadang grupo. Manatiling nakasubaybay at magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awit. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagpabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Aryan, dahil muna ikaw sa
hanay ng estudyanteng kababaihan at nakapaloob sa Gabriela Yacht sa inyong paaralan. Ano ba yung naging dahilan o naging mitya o nagpaalab ng iyong damdamin para ikaw ay pumasok sa armadong pakikibaka o paano ka ma-recruit para sa, di ba, unang bahagi ay ang legal, pangalawang armado. So paano ka na-encourage na ikaw ay pumasok sa armadong pakikibaka bilang ikaw ay kababaihan mula sa estudyante? Ano yung issue? Oh no, ako kasi I was very willing to integrate with the masses, lalong-lalo na yung mga kapatid nating katutubo, no? Dito sa Mindanao, meron tayong isang grupo ng mga katutubo, ang Atamanobo, particular sa Talaingo, Davao del Norte. So when the issue about militarization, no, the so-called militarization and the possible threat of large-scale mining sa Pantaron Mountain Range, isa yun sa mga naging issue na kung saan na-manipulate ng CPP-NPA na gawing malawakang kampanya para makapag-recruit ng mga kabataang estudyante maliban doon sa pagmaksimisa nito para maglunsad no ng tinatawag na base defense dahil under attack ang NPA no. In 2014, that was in 2014, under attack ang NPA ang isang NPA unit sa Talaingod. So bilang estudyante pa noon, we were tasked, bilang estudyante at member ng Communist Party of the Philippines, we were tasked to integrate with the masses. So pumunta kami sa UCCP Haran. Tapos nang napunta kami sa UCCP Haran, nakipag-usap kami no sa mga lumad, sa mga Atamanobo, nakipag-usap kami sa mga nanay, sa mga sa mga tatay, at lalong-lalo na sa mga kabataang estudyante, yung mga siguro mga estudyante pa from preschool hanggang sa siguro grade 2 or grade 3. So kami yung nakikipag-usap sa kanila, tinatanong namin kung ano yung problema nila, etc. So, pero ako, dahil alam ko na orchestrated yun ng CPP-NPA, so parang naging ano na yun, it was part of my task, no? So, that was in 2014. So, after my graduation, May 11, 2014, April yon yung integration namin. Ano, parang January, February, March, April, tas by May. So, nag-request ako, sabi ko, baka pwede akong pumasok sa guerrilla mass base ng NPA sa Talaingon. So, in May 11, pumasok ako sa sitio na Silaban, Barangay Palmahil, Talaingon, Davao del Norte. So, ayun, dun ko, yung sino yung mga nakausap ko dun sa UCCP Haran dito sa Davao City, sila din yung nakausap ko doon sa Talaingon, Davao del Norte. Pero yun nga lang, ano siya yung tinatawag na municipal level shadow government ng CPP. So may malalim na politika, may malalim na nakaugat na ideolohiya doon sa Talaingod. So doon ako napunta. Supposedly 6 months lang ako doon, no? But in just a span of 1 month, nag-decide ako na magfo-full time bilang member ng New People's Army. So what was really the reason? It was because of nakikita mo, nararamdaman mo, naririnig mo kung ano yung totoong sitwasyon ng mga kapatid nating katutubong Atamanobo, no? They don't have access to health services, basic education, yung kanilang atrasadong way of farming, yung pamumuhay nila, etc. So when I was teaching literacy and numeracy sa mga kasamahan ko sa loob ng NPA unit, nagtuturo ako ng basic 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, tapos yung mga basic na pagbabasa at pagsusulat. Sinabi nila sa akin na, Marikit, huwag ka nang bumaba kasi kailangan ka namin. Hindi kami marunong magbasa at magsulat. So dahil ikaw nakapagtapos ka ng pag-aaral at alam namin na gagap mo yung um,
no, yung esensya ng um, pagtulong sa mga tao at para sa pag-abante ng People's Democratic Revolution. We want you to stay here, parang ganun yung sinasabi nila. So I cried, no? Umiyak talaga ako na parang nakukonsensya ako because syempre, nakikita mo na hindi talaga pantay-pantay yung oportunidad ng bawat isa sa atin. And because I wholeheartedly believe that I should, sacrifice, and aside from sacrifice, I should help them based on my knowledge and my capacity para matulungan ko sila bilang isang individual at bilang isang miyembro ng kilusan. So I decided to join the NPA full-time, no? So, ayun, sabi ko, sige, ano, pag kinabukasan, sinabi ko sa Guerrilla Front Unit 55 na magpo-full-time na po ako bilang miyembro ng NPA. So, since then, yun na yung naging panumpa ko at ayun, naging doors na siya for me to experience a lot of positive and negative things sa loob ng armed movement. Yan po. Napakaganda naman nun, Miss Marikit. When I did our inspection sa Bicol, na kung saan merong mga barangay development programs, na-realize ko na sa city kasi, yung mga infrastructure such as the basic necessities, basic facilities, gaya na lamang ng school buildings, mga health centers, wide roads, clean waters, and even electricity, it's a right for us. Pero when we go to rural areas, we would realize that it's a privilege. Not everyone, not every barangay, meron silang mga ganitong bagay, kahit basic na lang siya. Kaya buti na lang meron na tayong BDP ngayon through the NTF-LCAC na kung saan pinupuntahan talaga yung mga gida areas, yung mga vulnerable areas na kung saan nagpapagawa tayo ng mga infrastructures at nagbibigay ng livelihood programs para matuto at magkaroon din sila ng mga bagay na to and mas mapadali ang buhay din nila. So joining us via Zoom is Pastor Robert Dulay. Pastor? Yes, magandang umaga po, mapayapang araw sa ating pong lahat ng mga tagapakinig. Sorry. At medyo na-late. I have as earlier prior speaking engagement. And welcome kay Miss Arian. Thank you so much, Miss Arian, for your testimony para sa iyong I was following also yung last part ng iyong mga sinishare kanina, no? Na you have the passion to serve our community. At sa mga kababayan po natin, nandito po tayo sa Ang Binagong Buhay, no? Atin pong positibong usapan para sa atin pong mga kababayan upang matuto tayo. At yes, kasi sa binabanggit mo kanina na our government, ay talagang trying their very best, and we are so thankful, trying their very best para ma-render yung mga services not only in the cities kundi sa mga rural areas, sa mga far-flung areas na hindi naaabot ng mga government services. And we commend them. We would like to commend especially yung NTF-LCAC na kamo na umaabot doon sa mga liblib na mga lugar para ma-render yung mga service. And hopefully, mas strengthen po ito, ma-intensify pa natin para mas marami pa tayong mga kababayan na makinabang at mapaglingkuran po natin. Yes. Ayan, Miss Arian. Napakaganda yung iyong binahagi. Pero dahil binanggit mo kanina dun sa pamagitan ng pag-integrate mo dun sa community ng Talaingod, nakita mo yung iba't ibang mga issues at kumbaga yung iyong loob ay nadala sa kalagayan, sa kahirapan na malayo sila kumbaga ang komunidad nila ay napakalayo, hindi naabot ng serbisyo ng lipunan. Dahil sa nais mo na makatulong kung paano matugunan at masolusyonan yung issue nila, maaari mo bang ibahagi din sa amin nung ikaw ay nagdeklara na mag-armadong pakikibaka, ang lahat ba ng mga issues na yun ay nung ikaw ay nasa armado, lahat ba yun ay matutugunan ba ng armadong pakikibaka? At gaano kahirap bilang ikaw ay nasa loob na, may baril na, may kalaban na, kaya ba itong solusyonan sa pamagitan ng armadong pakikibaka? Pwede mo bang i-share kung gaano bilang isang babae na nagnanais na makatulong sa mga issue at mga suliranin ng mamamayan ay nandun ka sa loob ng armadong pakikibaka, yung mga karanasan. Syempre, material na nakikita natin na hindi talaga epektibo
po ang paglulunsad ng armadong pakikibaka para baguhin no ang sistema ng isang lipunan. Tested and proven yan because it has been like more than 5 decades. And why is it that the CPP, MP, NDF ay hindi pa rin nananalo at almost every day no may nagsusurrender, may namamatay, may nasusugatan, may nasa presinto because hindi naging epektibo at hindi kailanman magiging epektibo ang paglulunsad ng armadong pakikibaka para again baguhin ang sistema ng isang lipunan. Miss So Alma, based on yeah. Miss Alma, matanong ka lang. Siyempre, ilang Okay, taon na Arian. na-miss ko siguro yung first part. Miss Arya, sorry. Sorry, si Alma yung nakaraan natin na guest. So, kasi buwan ng kababaihan po ngayon, mga kababayan. We are still celebrating ang mga buwan ng ang mga kababaihan. Still March, mga kababayan. At atin pong itinatangal yung mga kababayan. Sorry, Miss Aryan, naputol kita. Pero yung panahon na hindi ko alam kung gaano kakatagal sa hukbo, sa armado o yung kabuang taon ng involvement mo. Ano yung nag-trigger sa yung dumating ka sa point na I think may better solution sa pakikipagbaka natin para masolusyonan yung mga advocacy, mga kahirapan ng bayan natin. So, ano yung nag-trigger sa yung dumating ka sa point na magbalik loob? I have a different story because I was captured. Mm. So, Mm. um, siguro parang it's hard because So when yun you were nga, captured, syempre nandun pa rin yung yes, I was nag-aalab ka pa rin, captured. di ba? Paano yung So transition? when I was so when I was captured, so tinanong ako kung magsusurrender ka or not. Mm. So because I had 34 criminal cases, I have 34 criminal cases at that time. And then I was pregnant bilang Mhm. isang babae at bilang isang ina. Siyempre pinili ko yung magiging sitwasyon ng anak ko Mm. because it would be really hard if nasa presinto ako tapos yun yung situation namin na alam ko na hindi ako matutulungan ng aking mga kasama because at that very moment, particularly sa Southern Mindanao Regional Committee dito sa Mindanao, ay nag-iikaos na talaga. So because yun nga, I lost trust and confidence with my comrades and but I never parang naisip na I would easily trust the government, no, lalong-lalo na yung Armed Forces of the Philippines Mm. because iba yung pagtingin ko sa kanila sa panahon na yon. But I just trusted my instincts and bilang isang ina. So I answered na okay, I will surrender. But I will give you conditions Mhm. kung ano lang at ano ang dapat gawin if magsusurrender ako. So I told them that we will help the people. Huwag niyo akong gamitin bilang isang informant. You don't Mhm. use me to utilize me as part of your intelligence whatsoever you call it. Ayokong magbigay ng pangalan, hindi ako magtuturo ng tao, hindi ko ituturo kung saan yung mga kasama ko, etc., etc. Because that will not be the solution para matapos ang insurhensiya, particular dito sa Davao Region. So I told them that we will help the community. We go there, we ask them ano yung gusto nila, ano yung kawalan ng, ano yung hindi na ibigay ng gobyerno and what are the reasons, why is it na sila ay patuloy na nagsusuporta sa New People's Army. So because of that, there's some particular very, very good, genuine people who listen to me, lalong-lalo na mga nasa um, 10th Infantry Division. I was very lucky because the commander of the 10th Infantry Division at that time ay si Yusek Ernesto Torres and my custodian
Brigadier General Consolito Yecla. He was both of them are very very good people, and of course no yung iba pang mga kasama namin, so ginawa namin yon. And after siguro 6 months, nag-declare ang Davao City as an insurgency free city. And after how many years, if I'm not mistaken, 2024 bar 2025, naging NPA free ang Davao region. So because of that experience, gradually, um, nakita ko, naramdaman ko, narinig ko na hindi totoong ang solusyon ay ang armadong pakikibaka. Ang totoong solusyon ay we empower the people. And Mm. how will we empower them? We will empower them by giving them their constitutional right, no, to receive their basic social services. At sa pamamagitan nun, magiging mararamdaman nila na parte sila sa pag-usad ng ating lipunan. Yun. So, sino na ba si Miss Arian ngayon? Si Miss Arian Ramos. Para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, Miss Cassie and Ate Rose. Sino na ba? Ano na ngayon ang ginagawa ni Miss Arian Ramos? Currently po, I am the head of the legal affairs ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. It is the national federation of the former members of the CPP, NPA, NDF. Mhm. Ako po ngayon ay nag-aaral. Ako po ay third year Juris Doctor student dito sa Davao City. Ano po ako ngayon? Ako pa rin po si Marikit pero hindi na po ako nakahawak ng armas. Ang trajectory ko ngayon ay ang patuloy pa rin po na pagtulong sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga kapatid nating katutubo at sa mga kasamahan kong mga former rebels na kung saan kailangan po talaga ng guidance at tulong na may proper maging parte sila ng maayos na reintegration process para po hindi na sila bumalik sa kilusan at para mabalik yung kanilang dignidad. Kasi yun po yung pinaka-importante para sa amin. Because in reality, when the time that we surrender to the government, yun yung isa sa parte ng buhay namin na sa tingin namin ay dahan-dahang nawawala. But because of that realization, ako ngayon kasama ko sila dahil hindi naman po ako magiging siguro I will not choose this path kung wala po sila. Kasama ko po sila doon sa pagbabagong buhay at I'm very very hopeful na mas patuloy yung pagbabagong buhay namin, pero yung pagbabagong buhay na yon ay hindi doon sa paglimot sa kung anong man yung naging reason kung bakit kami sumali sa CPP, NPA, NDF at yun ang dahilan na kung saan kahit na nasa Mindanao ako, nasa Luzon si Ate Rose, nasa Visayas si Alma at ang iba pang mga kasama namin, nagtagpo kami. Kasi naniniwala ako na kung ano man yung nangyari sa amin, we have greater purpose and that purpose is to save lives. Wow, napakaganda, Miss Cassie, nung kanyang sinabi, Parang nakakahikayat na sumali sa kanilang kilusan. Ano yung kanilang kilusan Nirecruit ngayon? na po namin kayo sa Buklod Kapayapaan. Yan, ay pagpapatuloy yung laban, Miss Cassie. Pinagpapatuloy nila yung laban, walang armado, pero patuloy ang pagtatanggol sa masa, patuloy ang pagtatanggol sa mahihirap, patuloy ang pagtatanggol sa kapwa Pilipino sa mapayapang paraan. Napakasarap pakinggan. Yung Nandun ganitong talaga yung heart nila to serve the people, Pastor. Despite na wala ng karahasan, ngayon talaga nagsiserve pa rin sila. 'Di ba? Iba na yung organisasyon nila ngayon, ngunit patuloy pa rin sila sa ginagawa nila para matulungan yung mga tao ngayon. sa mga
sa mga kababayan natin na nakikinig, no? Mga companies, mga contractors, mga government agencies. Ito na, sina Marikit, sila Ate Rose, suportahan natin kung ako talaga ay nasa lugar, nasa posisyon, na pwedeng patuloy tumulong dito sa ipagpatuloy ang kanilang advokasya. How much more siguro legal na, kapag magbibigay ako sa inyo ng mga isang kampanya, isang mga contractor, magbibigay sa inyo ng mga donations sa inyong mga advocacies. This time, wala nang ano ba yun? Anti-terror bill ba yun? Meron bang, di ba, bawal magbigay ng mga tulong? Pero ngayon, legal na kayo. Arian, itong buklod kapayapaan. Wala nang extortion. Wala extortion. Hopefully yung mga nakikinig na mga agencies, government agencies at iba't ibang mga companies sa bansa natin, suportahan itong mga FRs natin, itong mga former rebels natin na ipagpatuloy yung kanilang mga advokasya. Go ahead, Miss Cassie. So, yun, napansin ko nga sa kwento niya, kailangan din talaga kasi, Pastor, na ma-address yung mga root causes ng insecurity. Hindi lang basta naggagawa tayo ng programa, kundi makikinig tayo sa mga tao kung ano ang kailangan nila. Yeah. Kaya doon, feel nila na, okay, there is a government who cares for me. There is a government na may pakialam sa amin at tutulungan talaga kami para maayos din kung ano man ang kalagayan namin. Kaya ngayon, Yes. gusto ko lang mag-share, Pastor, ng mga comments Sure. sa ating live. Ngayon, sabi po ni Sir Julito Amo, good morning po sa inyong lahat. Sabi naman ni Sir Evaristo Ananayo, salamat sa kasaba mo. Sabi naman ni Miss Rebecca Robles Dilar, good morning po. And Miss Evangeline Salas, good morning po sa lahat. God is good all the time. Miss Eva Kapinig in Dub, good morning everyone. And also a good morning to Miss Jahaziel Manzo. So, ayan po. Yeah, sa mga nakikinig po natin, taga-subaybay, napapakinggan niyo po ang Binagong Buhay, kasama natin si Miss Arian Ramos at syempre si Ate Rosie kasi na-miss natin si Sir Kin ngayong araw, po. At nahuli naman ako sa pagpasok sa ating segment. By the way, patuloy po nating tinatalakay po yung pagbabagong buhay ng ating pong mga kababayan na nagbalik loob sa pamahalaan, nagbalik loob sa kanilang pamilya, nagbalik loob sa gobyerno, at syempre nagbalik loob din sa ating Panginoon. So go ahead, Ate Rose. May gusto yata sabihin si Ate Rose. Ayan, napaka magandang yung halimbawa at testimony ni Miss Arian sa ating mga kababayan. Kaya sana po ipatuloy nating suportahan ang advokasya ng Buklod Kapayapaan at lalo't higit para ito sa mga mamamayan. Yes, Pastor. Ipagtanggol ang mga kababaihan. So meron tayong mga kinatawan, tagapagtanggol ng mga kababaihan. Nandyan si Ate Rose, nandyan si Miss Arian, nandyan ang ating gobyerno para ipagtanggol ang ating mga kababaihan, ipagtanggol ang ating mga kababayan. So talagang any more words na gustong i-share ni Miss Arian before I can share some nuggets of wisdom. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga manonood at lalo na sa mga kasamahan po ninyo noon na nasa bundok pa siguro ngayon, Miss Arian, ang iba sa kanila? Siguro yung mensahe ko particularly sa mga kababaihan bilang Women's Month pa naman ngayon, no. Siguro it's a Maoist perspective, no. Women hold up half the sky, and even if na andito ako ngayon we still look into that quote, no, na women hold up half the sky. Dahil hindi pwedeng magbabago yung isang bulok na sistema kung di parte yung mga kababaihan sa pagbabago nito. So tayong lahat bilang mga babae, gusto natin ng women empowerment. However, hindi ideolohiya yung kailangan natin. Hindi isang komunistang ideolohiya yung kailangan natin para tayo ay ma-empower. What we need is yung totoong pagkakaisa ng mga kababaihan na ang pagtanaw niya ay hindi
isang bayolenteng pamamaraan para baguhin ang sistema, pagtingin no ng mga tao sa kababaihan, ang pagbago sa isang patriarkal na lipunan, kung hindi yung pagkakaisa natin bilang mga kababaihan sa isang mapayapang pamamaraan para baguhin yung perspektiba ng mga tao sa atin at paano magbabago yung perspektiba ng mga tao sa atin. No, nanggagaling yun sa sarili natin. If we accept our vulnerabilities, our weaknesses, tatanggapin natin yun because hindi yun isang negatibong hindi yun isang negatibong bagay no sa atin. Ang ating pagiging vulnerable, ang ating pagiging mahina sa iba't ibang parte ng ating katawan, isa yun sa reason kung bakit malakas din tayo. Number one, we have the capacity to bear a child. At yun ang isa sa pinaka blessing, pinaka-importanteng bagay dahil tayo lang ang nakakagawa noon. And because of that, it is the most important reason why is it na kailangan na ipagpatuloy natin yung pakikibaka para sa ating mga karapatan because tayo yung gumagawa ng buhay at nagbibigay ng buhay para sa isang tao. So that would be our best reason why is it that we need to be to still continue to achieve kung ano man yung meron mga iba't ibang mga karapatan yung mga kababaihan ngayon. So magtulungan tayo and kung ano man yung gusto nating makamit bilang isang united na mga kababaihan, again, hindi ito dahil sa isang ideolohiya lang, but because we believe in ourselves and we consider na tayong mga kababaihan ay parte talaga doon sa pagbabago ng lipunan na kung saan hindi kailangan na maglunsad ng armadong pakikibaka. Yes. Vital partners talaga ang kababaihan sa peace building natin para i-ensure na ang boses at nare-represent din talaga ang bawat sector, especially yung women sa mga tables, sa mga discussions. Kaya napakaganda ng sinabi ni Ms. Arya. Yes. So, siguro nais kong mag-share ng Bible verse, from the Word of God. Sa Romans 12:21. Sabi rito sa Romans chapter 12, verse 21, sabi, "Do not overcome by evil, but overcome evil with good." So, talagang kagaya ng kasabihan, darkness cannot drive out darkness, only light can do it. Hate cannot drive out hate, only love can do it. So, kaya mga kababaihan, mensahe natin ngayong araw sa ating mga kababaihan na mga nakikinig, mga kasama natin, na let's do good, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, mga kababaihan, maging daluyan kayo ng blessings, kabutihan sa ating pamayanan. So, let's resist evil by doing good. Ayan. So, Miss Cassie? Ayan, isang makabuluhang talakayan kasama si Ms. Arian Jane Ramos ang natapos natin ngayong umaga. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Binagong Buhay. Buhay.